ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Na-corner na si Moira. Alam na ng lahat na si Morgana Go at Moira Rotaquio ay iisa. Binuking na siya ni Annalyn at Giselle. Mahuhuli na si Moira. Sama-sama sila, pare-pareho ni Carlos at Zoe na makukulong sa kulungan. Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Nagkita nga si Annalyn at Lucy G sa isang restaurant. May mga lalaking nakaabang na rin para itumba si Lucy G. Sila ang mga inutusan ni Morgana para isagawa ang plano. Tinanong ni Annalyn kung ano ba ang pag-uusapan nila. Dahil bakit kailangan pa nilang magtago. Diretsong sinabi ni Lucy G na ang pag-uusapan nilang matagal ng sikreto ni Morgana Go. Nagtataka si Annalyn. Hindi maintindihan ni Annalyn. Ano pong ibig niyong sabihin? Luminga-linga si Lucy. Dahil baka may mga taong nakakarinig o baka may mga lalaki nang nakaabang para tapusin ang buhay niya. Bibilisan ko na, Annalyn, dahil alam kong delikado ang buhay ko. Sigurado akong may inutusan na siya para tapusin ako. Nakakunot ang noo ni Annalyn. Nakikinig lang sa susunod na sasabihin ni Lucy. Nagpatuloy sa pagsasalita si Lucy. Annalyn, si Morgana Go at si Moira ay iisang tao lang. Takang-taka lalo si Annalyn. Hindi siya lubos na makapaniwala. Ano po? Totoo po ba yung sinasabi nyo? Paano pong nangyari? Marami na po kaming investigasyon at test na ginawa para mapatunayan kung tunay bang siya si Morgana Go. At ayon naman sa DNA test niya, siya po talaga si Morgana Go. Umiiling si Lucy G. Yan ang tinanim sa isip nyo ni Moira na manipula niya ang lahat ng laboratory result para maligaw niya kayo. Pati na rin ang mga investigasyon nyo tungkol sa pagkatao bilang Morgana ay nagawa niyang doktorin. Pinaniwala niya kayo sa lahat ng kasinungalingan at kalokohan ni Moira. Hindi totoong siya si Morgana Go. Dahil ako ang tunay na Morgana Go. Ninakaw niya ang katauhan ko para malaya siyang makakilos at makagante laban sa inyo, laban sa pamilya mo. Biglang nagalit si Annalyn. Kaya pala kung kumilos siya ay parang si Moira. At kung paano siya magpakita ng malasakit kay Zoe ay katulad ng pagmamalasakit ni Moira sa kanya noon. Alam na po ba ito ni Zoe? Tumango si Lucy. Oo, Annalyn, matagal nang alam ni Zoe ang katotohanan na buhay pa ang mami niya sa katauhan ni Morgana. Niloloko rin kayo ni Zoe. Galit na galit lalo si Annalyn. Umuusok na siya sa galit nang biglang may bumarel kay Lucy. Bumagsak si Lucy. Nagulat si Annalyn at napatago agad siya sa ilalim ng mesa. Ginigising niya si Lucy. Maya-maya ay nasa paligid lang din si Gilbert. Nakikipagbarilan siya sa mga kalaban. Unti-unti ay nilapitan ni Gilbert si Lucy at Annalyn para tulungan. Pero ang sabi ni Gilbert kay Annalyn ay mauna na siya para makatakas sa barilan. Kailangan na niyang puntahan ang mga magulang niya para sabihin ang nalaman niya kay Lucy. Huwag nang mag-alala si Annalyn dahil naka-bulletproof naman ang madam niya. Naging maayos na ang pakiramdam ni Annalyn. Kampante na siya kaya tumakas na siya sa lugar. Tinulungan siya ni Gilbert para makatakas at makalayo sa lugar. Tinawagan ng lalaki si Moira. Sabi ng tauhan niya, napatay na nila ang target na si Lucy. Masayang masaya si Moira. Inutusan niya ang tauhan niya na sunugin ang katawan ni Lucy para wala silang ebidensya. Samantala, nasa party na rin si RJ at Lynette. Natuklasan ni RJ ang salarin sa pag-i-inject kay Carlos. Nakita niya sa original video na inayos ni Richie. Kitang-kita ni RJ na si Morgana ang pumasok sa kwarto ni Carlos. Ito ang parte ng video na nakadelete. Kung kaya hindi nila nakita si Morgana ang may kasalanan. Galit na galit si RJ. Makikipagtuos siya kay Morgana. Inaantay rin ni RJ si Giselle sa party dahil may pasabog din si Giselle. Samantala, gulat na gulat si Zoe dahil narinig niya mismo sa bibig ng mami niya ang pakikipag-usap nito sa telepono. Malayo sila sa karamihan para walang gaanong makarinig. Mami, pinapatay mo si Tita Lucy?
Nakatawa si Moira. Yan ang bagay sa kanya. Hindi pwedeng maunahan niya ako sa paglalantad niya. Masisira lahat ng pinaghirapan natin. Ngayon pa na nasa atin na ang Apex at ang yaman ni RJ, hindi ko hahayaan na mabaliwala lang ang sakripisyo ko para makamit natin ito. At kahit sino pa ang humadlang, ganun at ganun pa rin ang gagawin ko. Walang sino man ang nakakahadlang sa atin. Umiiling si Zoe. Wala siyang magawa, pero nagagalit siya sa ginawa ng mami niya. Samantala, sa kwarto ni Carlos ay nag-iinarte siya. Wala siyang ibang maisip na paraan para makatakas, kundi antayin na busy ang lahat. Busy ang lahat dahil may okasyon sa Apex. Ito ang tamang panahon para maisagawa ang pagtakas ni Carlos. Umakting si Carlos na kunwari ay may masakit sa kanya. Nagmalasakit naman ng pulis para silipin siya at sinabing tatawag siya ng nurse para matulungan si Carlos. Sa pagtalikod ng pulis ay inumpisahan na ni Carlos ang balak niya. Sinipa niya ang pulis at binugbog. Walang nagawa ang pulis. Nawalan siya ng malay hanggang nakatakas si Carlos. Napadpad siya sa lugar kung saan ginaganap ang event. Ito ang okasyon kung saan ipapakilala si Zoe bilang bagong CEO ng Apex. Naririnig ni Carlos na si Moira ang nagsasalita. Naka-face mask si Carlos at may suot na sombrero para hindi makilala. Nagtago siya at nanood. Maayos naman pala ang buhay ni Zoe. Sa patuloy na pag-a-announce ni Morgana na si Zoe ang bagong CEO, lumabas na si Zoe at kumakaway sa mga tao. Walang gaanong pumapalakpak dahil marami ang may ayaw kay Zoe. Maya-maya ay nagmamadaling lumapit si Annalyn sa unahan para sigawan si Moira. Galit na galit siya. Ang sabi ni Annalyn, "Tigilan nyo na ang pagpapanggap nyo. Alam ko na ang totoo." Natahimik ang lahat. Nagtataka si RJ at Lynette sa pagsugod ni Annalyn. Nag-aalala sila para kay Annalyn. Si Moira naman ay nanlaki ang mga mata. Hindi niya maintindihan kung alam na ba ni Annalyn ang sikreto niya. Nagkatinginan ng lahat ng mga tao sa event. Nagsalita ulit si Annalyn. Malakas ang boses niya. "Ninakaw mo lang ang identity ng kapatid mo dahil hindi ka si Morgana. Dahil ikaw si Moira." Nanlaki ang mga mata ng lahat ng taong nakarinig. Pero dinenay ni Moira ang mga sinabi ni Annalyn. Ang sabi ni Moira, "That's not true. Dahil ilang beses ko nang napatunayan na ako si Morgana Go." Ano ba? Maya-maya na grand entrance rin si Giselle. Sumigaw siya kay Moira, "Stop denying and stop this cheap fantasy ball of yours. I have proof that you are Moira Rotacio." Takot na si Moira. Umiiling siya. Nagsasalita siya na hindi totoo ang sinasabi ni Giselle. Kabado na rin si Zoe. Nakangiwi na siya. Hindi niya maipagtanggol ang mami niya dahil baka pati siya ay mapagdiskatahan. Namigay ng mga dokumento si Giselle bilang pruweba niya sa katauhan ni Moira. Wala nang kawala si Moira kaya nag-walk out siya. Umalis na siya at susubukan niyang tumakas. Ganon rin si Zoe. Nung makita niyang tumakbo na si Moira ay tumakbo na rin siya. Ang hindi nila alam, may mga pulis na nag-aabang sa labas at mako-corner na sila. Kasama rito si Carlos. At yan ang mga pakakaabangan natin sa abot kamay na pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.